Dinuro ko si Jane. Get out of here! At wag na wag ka na magpapakita sa akin, naiintindihan mo? Sigaw ko sa kanya. Ang sakit sa dibdib. Lahat ng masasayang tagpo sa buhay namin ni Chloe nasira na lang bigla ng dahil sa babaeng ito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung paano ko siya hahanapin dahil sigurado ako na isinama niya sa paglayo niya ang pamilya niya. Ang tanga-tanga ko. Masaya ka na? Iniwan na ako ni Chloe. Ginulo ko ang buhok. Paano ko pa mabubuo ang pamilya ko gayong wala ng asawa ko? Kahit na anong paliwanag ko, hindi na siya maniniwala sa akin. Tumatak na sa isip ni Chloe na may nangyari sa amin ni Jane. Hindi ko mapapatawad ang sarili dahil naging tanga ko. Nagawa na akong iwan ng asawa ko dahil hindi ko siya pinakinggan. Mapapatawad pa kaya niya ako? Congrats, Miss Amores. Pwede ka na magsimula bukas. Masayang tinanggap ko ang pakikipagkamay ng bago kong boss. Thank you po, ma'am. Tumango siya at ngumiti. Lumabas ako ng cafe na may ngiti sa labi. Nag-apply ako bilang waitress sa cafe na ito. Mabuti na lang at agad nila akong tinanggap. Kasi kung hindi, baka sa oras na ito'y naghahanap pa rin ako ng trabaho. Mahirap makahanap ng trabaho sa panahong ito. Hindi ako makapaghintay na sabihin kay nanay at sa kapatid ko na may trabaho na ako. Mababayaran ko na rin ang mga bills. Yung huling pera na meron ako, ipinambili namin ng pagkain. Kaya sobrang saya ko na may trabaho na ako dahil may pera na kami para pambili ng mga kailangan sa bahay. Kailangan ko makapag-ipon ng pera dahil malapit na mag-third year college ang kapatid ko. Naglakad ako para makatipid. 1 oras bago ako nakarating sa tinutuluyan namin. Pumasok ako sa loob ng bahay at uminom ng tubig. Pagod na, umupo ako. O anak, kamusta ang lakad mo? Saad din na anay nakapapasok lang at may hawak na damit na dapat ligpitin. Tinulungan ko siyang taklupin ang mga damit. Good news, Nay. May trabaho na ako. Talaga, nak? Mabuti naman kung ganun. Sagot niya. Umalis sandali si nanay para ilagay sa cabinet ang mga damit. Sandaling nawala sa isip ko ang problema ko. Masakit man ay unti-unti ko na rin natatanggap sa sarili ko na hindi akong mahalaga sa asawa ko. Mabuti na lang at nandiyan ang pamilya ko. Hindi ako masyadong malungkot. Nandyan sila para iparamdam sa akin na may nagmamahal pa sa akin. Bukas, maaga akong gigising. Hindi ako pwedeng malate sa trabaho. Umihingal na napatingin sa akin ang kapatid ko. Ay ate, kakauwi mo lang? Tanong niya. Ngumiti ako at tumango. Tumabi siya sa akin at ibinabaan dalang bag. Nga pala ate, may kailangan akong bayaran sa school. Meron ka bang pera dyan? Pasensya na Karen. Wala na akong pera pero huwag kang mag-alala. May trabaho na ako. Meron na rin tayong panggastos. At saka magre-remedyo ako. Baka sakaling may mahiraman ako. Akala ko'y malulungkot siya pero hindi. Naintindihan ko ate. Saka hindi pa naman sa ngayon. Pwede pa tayo mag-ipon. Hinawakan ko ang kamay niya. Babali ako bukas sa boss ko kung papayag siya. Ngumiti lang si Karen sa akin. Sige ate, magbibihis lang ako. Umalis na siya. Napabuntong hininga naman ako. Nasanay si Karen na lahat ng pangangailangan niya sa school ay laging sagot ni Anthony. Mabuti nga't hindi niya binanggit ang lalaking iyon. Si Anthony nagpapaaral sa kanya. Ang asawa ko din na nagbibigay ng allowance kila nanay nung nawala ako sa poder ng pamilya ko. Wala akong trabaho kundi isang may bahay lang. Ang gusto ni Anthony magstay lang ako sa bahay at hintayin ang pagdating niya galing trabaho. Kung hindi nga lang sa babaeng iyon, sana magkasama pa kami. Pero wala nang magagawa ang pagsisisi dahil nangyari na. Kakayanin ko kahit na walang Anthony sa buhay ko. Total sanay na rin ako na may taong iiwan at sasaktan ka. Naisip ko, kung hindi ko ba iniwan sa Anthony, ano kayang buhay ko? Baka hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Maganda din ang naidudulot ng paglayo dahil kahit papaano, nababawasan ng sakit. Naputo lang malalim kong pag-iisip nang tawagin ako ni nanay. Lumapit sa akin ang kapatid ko. May tinuro siya sa akin laro. Game naman akong nakipagsabayan sa kanya. Nay, si ate oh! Tumili si Karen habang hinahabol ko siya. Napailing na lang si nanay habang nakatingin sa amin. Halika dito Karen, lagot ka sa akin kapag naabutan kita. Ang laro namin kapag natalo, lalagyan ng lipstick sa muka.
Since ako ang nanalo, siya ang lalagyan ko ng lipstick. Nahawakan ko siya kaya agad ko siyang nilagyan. Tawa ako ng tawa habang nakatitig sa kanya. Pumunta siya sa salamin at tiningnan ang sarili. Ate naman eh. Anya, habang nagpapapadyak. Nagpunta siya ng kusina at naghilamos. Tumingin ako sa labas. Magagabi na. Habang bisa sa nanay, ako na nagluto ng kakainin namin. Maaga akong nagising. Tinapik ko si Karen dahil kailangan niyang pumasok sa university. Tulog pa si nanay na magsimula na ako magluto ng agahan namin. Nagising lang siya nung ready na kami ni Karen sa pag-alis. Nauna na rin kaming kumain. Nagpaalam na kami kay nanay na aalis na kami. Hinatid ko si Karen sa bago niyang school. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ngumiti siya sa akin at umalis na. Sumakay ako ng jeep papunta sa trabaho ko. May isang lalaki at 2 babae ang nasa labas ng cafe. Ngumiti ako sa kanila nang makalapit. Good morning. Bati ko. Ngumiti sila sa akin. Inilahad ng isa ang kamay. Hi, ako nga pala si Trina. Ikaw? Anya. Tinanggap ko ang pakikipagkamay niya. Chloe Amores. Sagot ko. Hindi ko gagamitin ang surname ng asawa ko. Total, part na rin ito ng pag-move on ko. Kumuway ang isa. Hello, I'm Helen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bumaling ako sa lalaki. Matamis itong ngumiti. Makalaglag panty ang ngiti na lalaking ito. Gosh, parang isa siyang artista sa itsura niya. Kulang na lang isipin kong pinalaki silang mayaman. Nakapagtataka lang dahil gwapo at magaganda sila, tapos magtatrabaho sila sa cafe. Hindi na babagay sa kanila. Maganda ang mga kutis nila. Mukha talaga silang mayaman. Nagsalita ang lalaki. I'm Colvin. Nice to meet you, Chloe. Marahan akong tumango. Pagkatapos namin magpakilala sa isa't isa, dumating din ang boss namin. Binuksan na nila ang cafe. Agad kaming pumasok sa loob. Sunod-sunod na dumating ang ibang staff. Tinawag kami ni Ma'am Samantha. Ngumiti siya sa amin. Good morning everyone. I'm Samantha and this is my husband Zoran. Sana'y maging maganda ang samahan natin dito sa cafe. Kung may problema man, magsabi lang kayo sa amin. Magtrabaho tayo na maayos para lumago itong cafe natin. Thank you dahil mas gusto niyo magtrabaho dito. Yan lang and have a good day everyone. Bago sila umalis, nakita ko ang paglaki ng mga mata ng mag-asawa. Hinila ko ni Sam sa gilid na walang masyadong nakakarinig sa amin. Nandito ka lang pala, Chloe. Bakit iniwan mo si Anthony? You don't know how miserable he was without you. Anya, I let out a deep sigh. Sinagot ko si Sam. Yeah? Samantha, asawa ni Zori na kaibigan ni Anthony. Wala akong idea na sila pala may-ari nitong cafe. Akala ko noon ay may naipatayo na silang cafe. Kaya pala nung unang tapa ko rito ay parang familiar sa akin. Naalala ko na ito yung unang bahay dapat nila. Dito ako dinala ni Anthony at pinakilala sa mag-asawa. Ibang babae ang nag-hire sa akin kaya hindi ko alam na sila ang boss ko. Ito na yung cafe na pangarap ng mag-asawa. Nakikiusap ako, Sam. Sana'y huwag niyo sabihin kay Anthony kung nasan ako at lalo na dito ako nagtatrabaho. Sabi ko, pati si Sam ay nahihirapan na. Paano ko makita kanya, Chloe? Hindi habang buhay matatakasan mong asawa mo. Hinawakan ko ang kamay ni Sam. Please, nakikiusap ako. Hindi ko kayang harapin sa Anthony. Pareho kaming nasasaktan kaya habang naghihilom ang sugat na nagawa sa akin ni Anthony. Ayoko muna siyang makita. Alam ko nagagawa siya ng paraan para mahanap ako. Hindi ko mapigilan na mag-ulap ang paningin. Nagbabadyan tumulo ang luha. Sam, let out a deep sigh. Sige, Chloe. Kakausapin ko si Zori na huwag sabihin kay Anthony na nagtatrabaho ka para sa amin. Sa sobrang tuwa ko ay napayakap ako kay Sam. Salamat, Sam. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pag-iigihan kong pagtatrabaho dito sa cafe. May isa pa sana akong pakiusap. Umakto sana kayo ni Zori na hindi niyo ako kilala. Saad ko? Marahang tumungo si Sam. Sige, kung yan ang gusto mo. Pagpayag niya. Sobrang saya ko dahil mabuti na lang at naintindihan ako ni Sam. Bumalik na kami sa mga kasamahan ko. Nasabi sa amin ni Ma'am Sam na ako, si Trina, Helen at Calvin ang kasama ko sa front door.
Nagsimula na kami magtrabaho. Masaya ako na may nakilala akong bagong tao sa buhay ko. Sigurado ako makakasundo ko sila. Pagdating ng lunch, sabay-sabay kaming kumain sa room na para sa amin. Magkakatabi kami. Inilabas na nila ang dalang pagkain. Chloe, try mo tong ulam na dala ko. Masarap yan. Niluto ko yan. Saad ni Trina. Nanitaan ko siya. Salamat. Inabot ko ang baunan at kumuha ng konti. Try mo din to, Chloe. Niluto ko din yan. Nilagyan ni Helen ng ulam ang plato ko. Naku, nakakahiya pero salamat. Sobra-sobra na to. Masayang saad ko. Kaharap namin ni Calvin sa Helen at Rina. Si Calvin naman ay inilagay sa tabi ng plato ko ang kanin na baon niya. Puro kasi ulam ang binigay sa akin ng dalawa. Here, kumuha ka lang. Nasasayangan ako dahil hindi ko rin yan mauubos. Huwag kang mahiya, Chloe. Magkakasama na tayo sa cafe na ito kaya dapat lang na maging close tayo. Anya habang nakangiti. Napatitig tuloy ako sa kanya. Perfect jawline, thick eyelashes, red lips. Ang tangos din ng ilong niya. Brown eyes. Bumaling ang atensyon ko na ay ang dalawang kaharap namin. Natuwa na lang si Calvin. Nag-iwas ako ng tingin. Nakakahiya. Baka kung ano isipin sa akin ni Calvin. Hindi ko kasi mapigilan ng sariling titigan siya. Sobrang gwapo niya kasi, kaya hindi ko maiwasan. Naalala ko kung paano ko unang nakilala si Anthony. Ganitong-ganito din ako. Aaminin ko ng time na iyon, may gusto na ako sa asawa ko. Kumain na ulit kami. Nag-usap kami ng kung ano-ano. Bumalik kami sa trabaho bandang 1:00 na. Masaya ako na nakakasundo ko sila. Mukha naman silang mabait kaya hindi ako mahihirapan na makasundo sila. Masaya akong nag-serve sa mga customer. Pagdating ng hapon, nauna nang umalis sa mag-asawa dahil meron pa silang dapat gawin. Ang naiwan na lang dito sa cafe, ako, si Trina, Helen at Calvin. Maglilinis pa kami ng ilang parte ng cafe. Yung mga naglilinis naman ng kitchen, yung baker nandito pa. Kailangan niyang i-ready ang gagawing tinapay para bukas. Alam niyo, sobrang sakit ng paa ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong sakit. Baka bukas mas lalong sasakit ang katawan ko. Nakabusangot na saad ni Helen. Naman si Calvin. Kung hindi na kaya ng katawan mo ang trabaho dito, pwede ka naman mag-resign. Anya, umiling si Helen. Hindi ako aalis dito. Saka ito yung dream job ko, no? Kaya hindi ako magre-resign. Masasanay din ako. Marami pa kaming pinag-usapan hanggang sa matapos kami sa paglilinis. Umalis na rin ang nasa kitchen at yung gumagawa ng cakes and bread. Sinara na ni Calvin ang cafe. Nagunat-unat ng katawan si Trina. Napahilot naman ako sa batok. Bigla kasing nanakit. Humarap sa amin si Calvin. Paano ba yan? Mauna na ako sa inyo. Nakausap ko kanina si Sir Soren. Ako na magbubukas ng cafe simula bukas. Huwag kayong malalate. Nagsitanguan kami. Nagpaalam na siya sa amin. Ganun din ang dalawang kasama ko. Bye, Chloe. Mag-iingat ka. Text na lang. Nakangiting pahayag ni Helen. Kumuway ako sa kanya. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Nakaraos din ako sa unang araw. Enjoy ako sa pagsuserve sa mga customers. Hindi na ako makapaghintay na ikwento kay nanay ang nangyari sa buong araw ko. Sana lang ito pa rin ni Samantha ang pakiusap ko. Miss ko na si Anthony pero titiisin ko muna. Alang-alang sa sugatan naming puso. Mas mabuti na mag-isip-isip kami ng maayos kung dapat pa ba namin pagbigyan ng marriage namin. Total kasal pa rin naman ako sa kanya at walang permahan ng annulment na naganap sa amin. Umaasa ako na hindi nabuntis ni Anthony si Jane dahil kapag nangyari iyon, ay hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Mag-iingat ka. Sad ko kay Karen. Tumango siya at mahigpit akong niyakap. Ikaw din, ate. Nagsimula na siyang naglakad habang kinakawayan ko siya. Nakahinga ako nung maluwag nang hindi ko na siya makita pa. Sumakay ako ng jeep papunta sa trabaho ko. Pagkababa ko, nasa labas na ng cafe ang mga katrabaho ko. Binuksan na ni Calvin ng cafe at nagkanya-kanya na kami ng ginagawa. Naging busy kami sa buong araw. Mabuti na lang at kahit papaano ay nakapagpahinga kami. Pagdating ng hapon, kami na lang ni Calvin ang naiwan sa cafe. Nakauwi ng ibang staff kaya si Calvin na lang ang kasama ko. Pagod man ay natapos naming malinis ang cafe bago kami nagsara. Hinintay ko maisara ni Calvin ang cafe.
May ngiti sa labing hinarap niya ako. Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Ihahatid na kita. Anya. Naku, hindi na. Saka alam kong pagod ka rin kaya wag na. Sagot ko. Nakakahiya naman sa kanya na ihatid pa ako. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi ako mapapanatag na hayaan ka mag-isang umuwi. Baka kung anong masama mangyari sa'yo sa daan. Lalo't babae ka't mag-isa ka lang. Mabuti na yung kasama mo ako para ligtas kang makauwi sa inyo. Pilit ni Calvin. Tama nga naman siya. Pero nakakahiya kasi sa kanya. Sa huli nagdesisyon akong pumayag. Napabuntong hininga na lang ako. May point si Calvin. Kapag nawala ako, ano na lang ang buhay ni nanay at ni Karen. Hindi ako pwedeng mawala sa kanila dahil pagtatapusin ko pa ng pag-aaral ang kapatid ko at mabigyan ng magandang buhay ang nanay. Habang naglalakad kami, nagulat ako nang huminto si Calvin. Nabitawan niya ang kamay ko at muling hinawakan. Pinagmasdan niya ang kamay ko hanggang sa mapansin niya ang suot kong wedding ring. Agad ko iyong tinanggal at inilagay sa bag. May asawa ka na? Gulat na tanong niya. Marahan akong tumango. Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Para saan pa? Hiwalay na rin naman kami. Sagot ko. Pwede ko bang malaman kung anong dahilan? Pangungulit niya. Napatingin ako sa kanya. Tingin ko naman ay mapagkakatiwalaan ko si Calvin. May gustong sumira ng masayang relasyon namin ng asawa ko. Ngayon, nalaman ko na buntis na yung kabit niya. Sobrang sakit nun para sa akin, Calvin. Kaya hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang mapatawad. Lalo na ngayon na may batang involved sa gulo ng buhay namin. Ako na lang ang lalayo sa kanila. Ipapaubaya ko ng asawa ko sa babaeng yun. Napakurap-kurap si Calvin dahil sa ibinunyag ko. Nalaman ko mula kay Sam na sa 2 buwan na umalis ako'y buntis na si Jane. Ang sabi ni Jane na ang ama na ipinagbubuntis niya ay si Anthony. Kaya mas lalo kong nasaktan at kulang na lang iwakasan ko ang buhay ko dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko. Nabuntis niya yung best friend niya. Kaya ngayon sumagi sa isip ko na wala na talagang pag-asa pa sa amin ng asawa ko. Ituloy na lang niya ang buhay kahit na wala na ako. Total may anak na siya kay Jane. Pinapaubaya ko na kay Jane si Anthony. Palibasa yun lang naman ang gusto ni Jane na mangyari. Ang makuha niyang asawa ko. Nagtagumpay siya kaya eto ako't nasasaktan. You know what? Ang tanga mo sa part na yan. Seryosong Anya. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Tanga na kung tanga, pero ganun talaga. Kahit mahirap tanggapin, kayanin mo para sa sarili mo at sa taong mapapasaya mo. Malungkot kong sabi. Hindi dapat ikaw ang nagsasakripisyo sa nangyayari sa buhay mo. Dahil sa umpisa pa lang ikaw ang tunay at legal na asawa. Hindi ikaw ang dapat na nagpaubaya, Chloe. Kasiyahan mo rin ang nakataya dito. Kung nakontento lang sanang asawa mo, dapat hindi mo to nararanasan. Nginitian ko si Calvin. Nangyari na, Calvin. Saka ayokong lumaki na hindi kapiling ng batang asawa ko. Dahil kahit bunga lang siya ng pagkakamali. Alam kong feeling na hindi kasama ang ama habang lumalaki, Calvin. Kaya hanggat maaari, ayokong danasin yun ng bata. Paliwanag ko. Mahirap na hindi kasama ang iyong ama habang lumalaki ka't nagkakaisip. Bata pa lang namulat na ako sa realidad na hindi na kahit kailan babalik pa sa amin si tatay dahil masaya na siya sa iba. Noong una ayokong tanggapin na matutulad lang ako kay nanay pero ito na eh. Kailangan mo rin bumitaw sa taong nanakit sa'yo at magsimula ng panibagong araw na hindi na siya kasama. Gusto kitang makilala pa, Chloe. Napatingin ako kay Calvin at natawa. Ano bang gusto mong malaman sa akin? Lahat. Alam ko may pinagdadaanan ka na hindi namin alam. I want to know you more para maintindihan kita. Seryoso siya habang sinasabi iyon. Muli ako napatawa. Papayag ako pero sa isang kondisyon. Kumunod ang noon niya. Ano? Napangisi ako. Aminin mo muna sa akin na galing ka sa mayamang pamilya. Ani ko. Tama ka nang hinala sa akin, Chloe. May gusto ko pa bang malaman? Walang pakundangan niyang sabi. Natigilan ako. Hindi ko napansin na nakarating na kami sa bahay. Hinarap ko si Calvin. Bukas ko nalang itatanong sa iyo yung mga gusto ko malaman. Tumango siya. Mauna na ako. I nodded and smiled. Thank you sa paghatid sa akin. Kita tayo bukas. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Niyakap niya ako't umalis na siya. Hinintay ko siyang mawala sa paningin ko, saka ako pumasok sa loob.
Nabutan ko nakahilata sa kawayan na upuan si nanay. Marahan ko siyang tinapik para magising siya. Nalimpungatan naman si nanay at tumayo. Nandyan ka na pala. Gutom ka na ba? Ipaghahanda kita. Umiling ako't niyakap si nanay. Kumain na ako, nay. Matulog ka na sa kwarto. Ani ko. Humiwalay na siya sa akin at ngumiti. Umalis na siya at nagtungo sa kwarto. Ibinaba ko ang bag at kumuha ng damit na pamalit ko. Nang wala na akong maramdaman tao sa paligid ko, hinayaan kong tumulo ang luha ko. Walang araw na pinagsisihan kong pinasok ko pa sa buhay ko si Anthony. Kinabukasan. Chloe! Narinig kong sigaw sa akin ni Calvin bago ako mawala ng malay. Nagising ako na nasa ospital na. Nasa gilid ko si Ma'am Sam at Calvin. Bumangon ako pero sumakit ang ulo ko. Ano nangyari? Bakit ako nandito? Takang tanong ko. Nagkatinginan si Calvin at Ma'am Samantha. Nahulog ka kanina sa hagdan. Unang tumama sa sahig ang ulo mo kaya ka nawala ng malay. Pahayag ni Calvin. Dinala ka namin dito para masigurado na okay ka. Sagot naman ni Ma'am Samantha. Mabutit walang nangyaring masama sa'yo. Bukod sa nagkabukol ka. Dagdag pa niya. Pwede na ba tayong umalis? Saad ko. Umiling si Ma'am Samantha. Hintayin natin ng doktor kung pwede ka na makalabas. Sagot niya. Binalingan ni Ma'am Samantha si Calvin. Ikaw na munang bahala kay Chloe. Kailangan ko na umuwi sa bahay. Naghihintay na sa akin si Zoren. Marami pang ibinilin si Ma'am Samantha bago siya umalis. Kami na lang ni Calvin ang naiwan. Maya-maya lang ay nandiyan ang doktor. Pinayagan ako ng doktor na makalabas. Naglalakad kami papunta sa elevator ng ospital nang may mapansin ako. Kakalabas lang ni Anthony kasama si Jane. Kapong masaya, may hawak na ultrasound si Jane at habang si Anthony naman ay hinihimas ang bandang tiyan niya. Tila parang may tumarap na kutsilyo sa puso ko. Unti-unting nawawasak sa tuwing nakikita ko ang saya sa mga mukha nila. Nagulat ako nang biglang yakapin ako ni Calvin. You don't deserve this kind of pain, Chloe. Napahagulhol ako. Umalis na sila Jane habang kami ni Calvin ay nandito pa sa kinatatayuan namin. Mabuti na lang at hindi nila kami nakita. Ganito pala ang feeling na makita sila ng aktwal. Sobrang sakit sa part ko dahil hindi ko na mararanasan pa na mabigyan ng anak ang asawa ko dahil ngayon may hinihintay na siyang baby sa kabit niya. Kahit na magsinungaling ako sa sarili ko, masakit pa rin at kahit anong gawin ko ay nandito pa rin sa puso ko na nagawa kong lokohin at saktan ng asawa ko. Mahal na mahal ko si Anthony. Akala ko nga ay iba siya pero nagawa niya pa rin akong saktan. Hindi siya nalalayo sa tatay ko na may ibang pamilya na. Iniwan kami para masunod lang ang sariling kasiyahan. Humawalay na ako kay Calvin. Pinahid niya ang luha ko at ngumiti. Hinawakan niya magkabilang pisngi ko at marahang pinisil. Huwag kang malungkot. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Nang sabihin niya iyon, nakaramdam ako ng kakaiba. Naging magaan ang pakiramdam ko. Ganyan. Umiti ka dahil hindi bagay sa'yo maging malungkot. Anya. Thank you, Calvin. Inakbayan niya ako. Wala yun. Halika na. Ihahatid na kita sa inyo. May ngiti sa labing Anya. Hindi mawala sa isip ko ang ngiti ni Anthony. Masaya na siya kay Jane. Mapapanatag na ako na hindi na niya ako hanapin pa dahil meron na siyang anak kay Jane. Chloe, pwede mo bang samahan si Calvin na mag-grocery? Naubos na yung mga stocks natin. Pahayag ni Ma'am Samantha. Tumango ako at napatingin kay Calvin. Walang problema, ma'am. Sagot ko. Calvin, do you know how to drive? Tanong niya sa kasama ko. Yes, ma'am. Hinagis ni Ma'am Samantha ang car keys. Nasalo naman ni Calvin. Ibinigay niya ang list ng mga bibilhin at ang money. Umalis din kami kaagad ni Calvin. Sumakay kami ng pick-up papunta sa Trinoma. Doon kasi ang pinakamalapit na mall sa cafe. Sabay kami bumaba ng pick-up. Tinignan ko ang paligid kung may taxi ba ang paparating pero wala naman kaya tumawid na kami ni Calvin. Nagulat ako nang hawakan ni Calvin ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya pero ngumiti lang siya sa akin. Pinabayaan ko siya sa gusto niyang gawin. Wala namang ibig sabihin ang paghawak niya sa akin. Ginawa namin ang pinapagawa ni Ma'am Samantha. Marami-rami din ang nabili namin ni Calvin.
Pagkatapos naming mabili ang lahat, nagpunta kami ng second floor para maghanap ng makakain. Nakakapagod ding maglibot at magbuhat. Naisipan namin ni Calvin na sa food court na lang kami bibili ng makakain. Naghanap ako ng mauupuan namin. Nang makahanap na ako ay naupo na kami ni Calvin. Nakapag-order na din siya. Habang naghihintay kami, nakipagkwentuhan siya sa akin. Merong kapatid si Calvin. Hindi niya nasabi sa akin kung anong pangalan dahil tinawag na siya ng lalaki. Ready na daw ang in-order niya. Habang kumakain kami, napatingin ako kay Calvin. Nakatitig sa akin ang lalaki. May kinuha siyang tissue at pinunasan ang gilid ng labi ko. May ketchup. Ipinakita niya pa sa akin ng tissue. Matamis ko siyang nginitian. Thank you. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na kami sa pick-up. Umalis sandali si Calvin dahil meron daw siyang nakalimutang bilhin. Habang naghihintay ay napatingin ako sa gawing kanan ko. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayon. Anthony, mahinang usal ko. Dali-dali siyang lumapit sa akin at hinalikan ako. Sa bigla ko ay hindi kaagad ako nakapag-react. Niyakap niya ako ng mahigpit. I miss you so much, asawa ko. Umarap siya sa akin. May tumulong luha sa mga mata niya. Anthony, bitiwan mo ako. Mas sinigpitan niya pa ang pagkakahawak niya sa akin. Iwinasiwas ko ang kamay niya pero hindi umepekto. Let me go! Inis na saad ko. Uuwi na tayo. Isang malutong na sampal ang iginawad ko sa kanya. Sa tingin mo papayag ako? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, kakalimutan ko na lang ang lahat. No, Anthony. Hindi na ako babalik sa katulad mo na manloloko. Itinulak ko siya. Chloe, please. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Ikaw pa rin ang mahal ko kahit na ano pa mangyari. Napailing ako at natawa. Gas-gas na yan linyang yan, Anthony. Pwede ba, Anthony? Masaya na ako sa buhay ko. Huwag mo na sirain. Pagmamatigas ko. May iba ka na bang mahal? Napasingap ako sa tanong niya. Sandali ako nag-isip. Yes, may mahal na akong iba. Maras niyang hinawakan ng kamay ko. Mariin kaya nasasaktan ako. Napangiwi pa ako sa sakit. Bitiwan mo ako, Anthony. Nasasaktan ako. Mangiyak-ngiyak kong saad. Bitiwan mo girlfriend ko. Sigaw ni Calvin. Dali-dali siyang lumapit sa akin at inilayo kay Anthony. Girlfriend mo? Gago ka pala eh. Asawa ko yung babaeng sinasabi mong girlfriend mo. Galit na sumbat ni Anthony. Ngumisi si Calvin. She's not your wife anymore. Di ba buntis ang kabit mo? Bakit hindi na lang yun ang pagtuunan mo ng pansin? Masaya na sa akin si Chloe. Nagmamahalan kami at walang makakasira sa amin kahit na ikaw. Matigas na saad ni Calvin kay Anthony. Hindi ako makatingin kay Anthony. Ayoko makita kung anong emosyong bumabalot sa kanyang mga mata. Umalis na tayo, Calvin. Sabi ko sa kasama ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Bitiwan mo si Chloe. Galit na sigaw ni Anthony. Akmang susuntukin niya si Calvin nang humarang ako. Hindi na ituloy ni Anthony ang gagawin. Sige, ituloy mo, Anthony. Nakipagtitigan ako sa kanya. Eto, tandaan mo. Babawiin ko sa iyong asawa ko. Wala nang nagawa pa sa Anthony. Bahagyang natawa sa Calvin. I look forward to it. I'm Calvin Scott. Don't forget my name. Ngumisi si Calvin at hinila na ako. Pagkapasok namin sa pick-up, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Napatingin ako sa side view mirror habang palayo ng palayo ang kotse. Gusto kong pigilan ang sarili ko. Aaminin ko na nakaramdam ako ng konting saya na makita siya pero hindi nito mababago ang desisyon kong hiwalayan ang asawa ko. Masaya na siya kay Jane at sa magiging baby nila. Lutang ako sa buong biyahe. Pagkarating namin sa cafe, ibinaba na namin ang mga pinamili. Tinulungan kami ni Manong Guard na ilagay sa kitchen ang lahat. Wala sa sariling naupo ako sa staff room. Sumunod sa akin si Calvin. Are you okay? He asked. I'm sorry. Nadamay ka pa sa problema namin ng asawa ko. Napailing siya at ngumiti. You don't need to apologize, Chloe. I'm willing to help you. Ayoko nakakakita ng babaeng sinasaktat at niloloko ng asawa. Bigla kaming napatingin sa pinto ng buksan ni Helen at Rina. Uy, kayo ah? May hindi kayo sinasabi sa amin ano? Saad ni Trina. Napatawa ko.
See? Nakuha pang tumawa. Napahalumbabang usal ni Helen. Teka, ano na bang relationship status niyo? Excited na tanong ni Helen. Nagkatinginan kami ni Calvin. It's complicated. Sabay naming sagot. Natawa kami ni Calvin dahil sa itsura ng dalawa. Pagkatapos ng asaran at kulitan, pinatawag ako ni Ma'am Samantha. Napag-usapan namin na handa siyang tumulong sa akin para mapag-aral ang kapatid ko. Pumayag ako since kailangan na kailangan ko ng tulong para makapagtapos man lang ng pag-aaral, si Karen. Yun lang ang tanging maibibigay ko kay Karen, ang makapagtapos ng pag-aaral. Malaki ang pasasalamat ko kay Ma'am Samantha dahil handa niya akong tulungan. Hindi lang ako kundi ang buo kong pamilya. Hindi ko tatanggihan ang grasya. Masaya ko ibinalita sa mga kasamahan kong napag-usapan namin ni Ma'am Samantha. Masaya sila para sa akin.